Okay, magandang umaga. Ang vlog na to ay patungkol sa mga tanong kung ano bang pinakasimpleng paraan para makapag-harvest ng enerhiya mula sa araw using solar panel. Okay, ang pinakasimpleng paraan, sagutin ko yung mga tanong nyo, ay sa pamamagitan lamang ng solar panel at saka buck converter. Yun lang. Pero, hindi to pang matagalan. Pang emergency lang to. In case may mga sakuna. After sa mga sakuna, like lindol, bagyo, kadalasan dyan sa mga mangyayari after sakuna, walang ilaw. Patay yung mga kuryente. Kaya, kailangan nating gumawa ng paraan para makapag-harvest tayo or gumawa tayo ng paraan na makakuha tayo ng kuryente. Kasi napakalaking bagay pag mayroong kuryente. Yung cellphone natin, ilaw, gumagamit yan ng kuryente. Okay. Ito ang pinakasimpleng paraan para makakuha tayo ng kuryente o enerhiya mula sa araw. Isang solar panel at saka buck converter. Yun lang. From solar panel, simple lang. From positive ng solar panel papuntang positive ng buck converter at saka negative ng solar panel papuntang negative ng converter at saka papuntang load. DC yung load. DC load. Okay. Load. DC. Bakit DC? Para maiwasan yung mga losses. Kasi pag gumamit tayo ng mga inverter, nagkakaroon ng mga losses. Kaya mas mabuti sa in case of emergency, ito lang, pinakasimpleng paraan. Walang masyadong component. Solar panel at saka buck converter lang. Para tumagal yung battery. O kaya ay tumagal yung solar panel natin. Pwede na walang battery. Diretso ka na lang. Papuntang load. Tsaka pwede na cellphone. Kaya ay modem. Try natin mamaya kung gagana ba yung pag-charge using solar panel at saka buck converter. Punta tayo mamaya sa labas. Dito na tayo ngayon sa labas. Okay. Nilagay ko sa bubong yung solar panel natin at saka nandun sa ibaba ang buck converter. Yan o. Ang DC to DC buck converter. Try natin kung ilang voltahe ang nakukuha natin. Alas 2 ngayon sa hapon. 14.3 ang sa out. At saka yung sa solar panel, try natin 7.5. Okay, 7.5. Okay, try natin paganahin yung ilaw. Yan, yung maliit na ilaw. Iwan ko kung ilang watts yan. Siguro 0.5 o 0.5 lang siguro ata yan. O 1/4 using the buck step down. I don't know kung buck converter ba yan. Basta may USB from 12 volts or higher and then nagiging 5 volts. And then try natin sa modem, mamba na modem kung mag-iilaw ba. Yan, nag-green. Umiilaw. Pwede rin sa mga modem. Kasi nag-out yan ng 12 volts to 14 volts. At saka I think nasa 1.5 ampere ata. Try natin sa cellphone. Okay. Yan. Hindi pa naka-charge. Okay. Try natin isaksak yung charger natin dun sa step down. Step down na from 12 volts to 5 volts. Kalimutan ko yung tawag dyan. Okay. Yung mga ginagamit natin nandyan sa link. Ilagay ko lang sa link. Click lang yan kung saan mabibili o anong tawag dyan. And then, tingnan natin. Yan, nag-charge na ang phone natin. Ibig sabihin, pwede palang gumamit ng simpleng paraan. Yung simpleng connection from solar to buck converter, pero hindi yan pang matagalan. Ginagamit lang yan pag emergency o kaya yung
kadalasan after ng mga sakuna nagba-burn out, tapos kailangan mo ng battery o kuryente para makapag-contact sa mga pamilya mo. Yan, nagcha-charge din sa power bank. So pwede rin. Sa susunod na video, try kong i-charge yung power bank kung ilang oras napupuno using that 6 watt na solar panel. Okay, base sa eksperimento natin kanina, gumagana yung solar panel at saka buck converter. Pero sa mga maliliit na mga wattage lamang at saka hindi pwedeng gamitin ng matagalan. Yung pang emergency lang, maka-charge ka ng isang beses or ma-fall mo yung phone mo para lang makapag-contact sa mga pamilya mo na sa malayo. After sakuna, okay na yun. Okay, maraming salamat.